Magandang gabi, Nazariano! Ako si Ashanti Perez, kasama ninyo sa pinakabagong kaganapan mula sa puso ng ating bayan. At ako naman si Faye Santos, katuwang ninyo sa paghahatid ng balitang nagbibigay kamalayan at inspirasyon. Pulso ng bayan, tibok ng katotohanan. Hindi magpapalinlang, kami ang tinig ng bayan. Madaling sumikat at humanap ng trabaho sa panahon ngayon. Ika nga nila. Ngunit ano ang posibleng kapalit? Ating kamustahin si Shinli kasama ang isang taong nagbigay inspirasyon sa madla. Sa kanyang matinding pinagdaanan sa social media, mula sa Sampaloc, Manila, ating tunghayan. Mahigit 4 na taon na ang nakalipas mula noong magsimula ang isang online seller na si Dane Rivera sa pagpapakilala sa social media. Ayon sa kanya, I was actually looking for an entertainment when I was in high school during the pandemic. But then, I saw a bunch of job opportunities on social media, so I decided to sell some clothes. As an affiliate or an influencer, have you encountered any challenges or how crucial it is to be exposed on social media? Yeah, that's very inevitable nowadays. I was scammed by an unknown company. They asked me to promote their gambling app in exchange for a huge amount of money. So when I did, not only was I the victim but also my followers. dahil dito, umulan ng batikos ang nasabing influencer sa iba't ibang social media apps. Now I learned my lesson. I was really sorry, so I took accountability of my mistakes. Siyempre, bago tayo magtapos, meron lang akong mga katanungan para sa'yo. Ready ka na ba? Let's go! Career success or digital influence? Career success. Promotion or work-life balance? Promotion. Talent or hard work? Hard work. Dream job or dream salary? Dream job. Yan! Nagbabalita mula sa Sampaloc, Manila, Shinli. At ating naman talakayin ng isang mahalagang aspeto ng pagtatrabaho, ang pagsusweldo. Kasama ko ngayon si Kathleen Alcantara upang ipaliwanag sa atin ang aspeto ng sweldo. Kat? Thank you, Faye. Let us now dive into the worlds of wages and salaries. Wages typically refers to hourly rate, while salaries are the annual amounts. Salaries and wages includes deductions. These are the amounts withheld for your paycheck for various purposes, such as withholding taxes, field health, SSS, or GSIS. Understanding what is being deducted is crucial for managing your finances. Imagine you are a project manager and tasked with budgeting for a team of 3 employees. You need to calculate their wages, salaries, and also deductions to ensure accurate project funding. Risa Flor is your assistant manager. He has a hourly rate of 267 pesos and she works for 96 hours in 2 weeks. Julissa, your head janitor, and she has a hourly rate of 85 pesos and she works for 104 hours in 2 weeks. And lastly, Jonas, your security guard. He has 120 pesos and 50 centavos hourly rate and 96 hours of work. Solving this, I need 7. Aha! I got it now. Risa Flor has 24,389 pesos per 2 weeks. Julissa has 8,371 pesos per 2 weeks. And Jonas has 10,221 pesos per 2 weeks. Risa Flor, here's your salary. Julissa, here's your salary. Jonas, here's your salary. Understanding wages, salaries, and deduction is essential for managing your finances and making informed decisions. Giving it back to you, Faye.
Salamat Miss Alcantara sa iyong masusing pagpapaliwanag ng mahalagang paksang ito. Ang iyong sweldo ay higit pa sa isang numero, kundi ito ay sumasalamin sa iyong pagsisikap at pagpaplano sa pananalapi. Magandang gabi, bayan! Ako po ang inyong Kuya Rob, nagbibigay ng trivia at kaalaman patungkol sa mga trending na balita. Isang pangkaraniwang sport na tinatawag na volleyball na sumisikat sa Pilipinas dahil parating na ang UAAP Season 88 ng mga varsity. Tuklasin natin kung paano nag-eensayo ang mga players ng NU Nazareth School. Panoorin natin ang video. Wait once again. Let's finish this. The ball is approaching to me from above with an initial velocity of 15 meters per second and an angle of 30 degrees. If I were to calculate the time of flight, 2 times 15 times 0.5 divided by 9.8 in 1.5 seconds, I need to be in the correct position to receive it. When the ball is once close enough for me to set to the spiker, if the ball came to me and exerted a force of 40 newtons to my hand, and I wanted to raise it to 60 degrees, it needs to slow down to 5 meters per second. I need to dampen the ball's energy by 10 joules while setting. For the spike, I need to combine my vertical jump and spike force. If my takeoff speed is 3.5 meters per second, I need to use the formula H is equals to V squared over 2G, which means 3.5 squared over 19.6 is equals to 0.62 meters. I can get up to 62 centimeters, perfect height of the ball. Now for the impact. If the mass of the ball is 0.27 kilograms, I need to accelerate from 5 meters in 0.05 seconds. The formula I'm going to use is force is equals to mass times acceleration. That means force is equals to 0.27 times 0.05. I need an 81 Newton spike. Ang galing ng mga batang ito, no bayan? Hindi lang physically, kundi mathematically. Ano ba kayo? May bad energy ba dito? Yes! Ano gusto mo? C O K E Coke. Tigil na natin to. Malinis at payapa. Yan ang karaniwang ipinanglalarawan sa karagatan, kung saan matatagpuan ang mga yamang nakatago sa kalaliman. Pero sa lawak nito, may mga nakalutang na kwentong naghahatid ng pagkakinanlan sa pangkat ng taong hindi pinagtutuunan. Ang mga badyaw ay tinaguri ang tao ng dagat dahil ito ay kanilang nagsisilbing hanap buhay at tirahan. Sa dagat kami isinilang, sa ilawod kami nabuhay. Dito kami humihinga, kumakain at nagdarasal. Ang dagat ang aming tahanan. Sa murang edad po, natuto na kaming lumangoy, sumisid ng walang takot. Para bang ang alat ng dagat ay dumadaloy na sa amin. Dati, isang lambat laang,
sagana na. Pero ngayon, mahirap. Kailangan namin magsakripisyo para lang may pakain sa aming pamilya. Hindi kami makapangisda, dito kami umaasa sa panghabi. Basta't may paraan, basta't mabuhay. Unti-unting nababawasan ang biyaya ng ilog dahil sa polusyon at labis na pangingisda. Ngunit hindi lamang dito umaasa ang mga batyaw upang mabuhay, sapagkat sila ay gumagawa at nagbebenta ng banig at palamuti. Isa lamang sa hiling at pangarap ng mga batang batyaw ang makamit ang karaniwang buhay ng isang bata at matustusan ang kanilang pangangailangan tulad ng edukasyon. Isang daan upang magapi ang kahirapang dulot ng walang kamalayan sa kapaligiran at kasaysayan. Sa bawat hampas ng alon at huni ng ibon, tanda ng kapayapaan sa dagat. Dala ng mga batyaw ang pagbagong nais makamtan. Mahirap man, pero patuloy kami nagsasabay sa daloy ng kwento hanggang makarating sa baybayin ng pag-asa. Ito si Chris Nacorda, kabilang sa Tinig ng Bayan. Wika ang unang pinag-aaralan upang maipahayag at maintindihan ng iba't ibang asignatura sa paaralan. Datapwat, hindi maiiwasan ng pagbabago. Makakatulong nga ba ito o magbubunga ng gulo? Jans, gaano nga ba kalaki ang pagkakaiba ng paraan ng pagsasalita sa pagitan ng mga magkakaibang henerasyon? Faye, kapansin-pansin ang malaflash na bilis ng pagbabago ng mga wikang ginagamit ng mga kabataan ngayon. Dahil sa impluwensya ng social media, patok na patok sa kanila ang kamulatan sa mga termino at tonong kanilang ginagamit sa pakikipagtalastasan. Narito ang mga iilan sa nakakamangha at nakakaaliw na pagtuturo at pagsasalaysay ng mga netizens. There is a sight word of the day, and bowl is our sight word. Bowl, 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 bowl. Bowl, 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 bowl. Bowl, 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 bowl. And bowl is our sight word. Ang malikhaing pagtula at pagkanta ni Ma'am ay naging paraan upang wika ay maiparamdam. Mag-ingat nga lamang sa mga nanonood sapagkat ang rason ay upang matuto, hindi mag-isip ng kung ano-ano. Renny, ano na ang chika ngayon? Tapos si ano? Sino? Vincent. Sino yan? Ako sunod na kukuguin. Si Vincent sa Papito Manalo. Ah, si Vincent. Eh, si ano? Sinong ginagaya mo doon? Si yung robot? Si Berta. Ah, si Berta. Paano si Berta? Kaya akala ko ayan eh. Hindi mo naman sinabing iyan eh. Sing-cute nga naman ng sikiting na ito ang dating YouTuber na si Lloyd Cadena. Mapapansin ginagamit ang wika upang maipakita ang saya at tunay na siya. Kung kaya't ang idol niyang si Tanggol ay tinatawag na dahil narito na ang magiging anak ni Roda. Sign of aging. Sign of aging. Thank you so much. Thank you so much. On the go. On the go. Karoon ng germs. Magkaroon ng germs. Yan naman akong i-reveal. I-reveal. Magpapahuli nga ba si Miss Maha na nagsimula ng pag-ulit-ulit ng mga salita? Kung saan ang hindi karaniwang mga salita ay binibigkas ng mataas batid ng pagkamangha. Kaya't ating ipagmalaki ang wika sa pamamagitan ng hiyaw. Ito si Jan Sagbulig, ang inyong kaulayaw. Kaulayaw? Magandang araw! Nandito po ako ngayon sa harap ng City Hall kung saan kasalukuyan nagkakaisa ang mga miyembro ng mga badyaw para iparating ang kanilang mga hinaing.
maririnig natin ang kanilang mga panawagan laban sa diskriminasyon, para sa edukasyon at para sa pantay na karapatan. Makakausap natin ngayon si Dwayne at Luis, silang mga leader ng community ng mga Badyaw. Hindi namin ginusto na palagi mamamalimos sa kalsada. Ang gusto namin ay makapag-aral ang aming mga anak at makahanap ng disenteng trabaho. Gusto ko po mag-aral, kaso pag nasa eskwela po ako, tinutukso ako. May pangarap po ako na maging guro. Sana po huwag kayong mandiri sa amin. Patao rin po kami, may pangarap. Malinaw po sa pahayag na ito na ang rally ng mga Badyaw ay hindi lang para iparinig ang kanilang hinaing, kundi para ipaglaban ang kanilang karapatan bilang tao at bilang isang Pilipino. Isang tanong ng pilosopikal, paano natin mauunawaan ang dignidad ng tao kung ang ilan ay nananatiling nasa gilid ng lipunan? Sabi nga ni Sir Emmanuel Levinas, kapag hinarap mo ang mukha ng kapwa, lalo na ang mahina at inaapi, ito ay tawag sa pananagutan. At kung babalikan natin si Sir Paulo Freire, malinaw na sinabi niya na ang edukasyon ang tanging daan tungo sa paglaya mula sa siklo ng kahirapan. Mula rito sa Quezon City, ako po si Chloe Espiritu, nag-uulat. Iilan lamang yan sa mga hinaing ng mga Pilipino, no? Ang maayos at pantay na pagtrato sa iba't ibang taong nakakasalubungan natin sa araw-araw, lalo na sa magitan ng tamang paggamit ng wika. Sa iba't ibang anggulo ay maaaring maka-apekto sa atin, lalo na sa mga taong walang sapat na kaalaman sa pag-unlad ng bagay-bagay tulad ng AI o Artificial Intelligence. Kaya imbes na sama ng loob sa social media, pagtulungan na lang tayong pasayahin ang isa't isa kasi 94 days na lamang ay Pasko na! At iyan lamang ang mga nakalap na balitang naghahatid ng impormasyon at aksyon sa lipunan. Mula sa puso ng bayan, ako po si Ashanti Perez, patuloy na didinig sa boses ng sambayanan. At ako naman si Faye Santos, katuwang ninyo sa pagpibig at pagbigay ng